What's up mga idol and welcome to episode 2 ng Panya Talk natin. Ayan, no? So, episode 2 kasi ayan mga idol. Episode 2? Ba episode 2 agad? Kasi, nung dati, gumawa kami, nung sa kabilang shop pa. Ayan, yung Panya Talk natin, pwede nila makita yan, ha? Baka, paano ba, malilink ba yan dito? Malalabas ba yan dito? Basta yan, somewhere, lilitaw dito yan. Yung first episode, kasama natin doon yung dating employee natin, si TJ, pati si Tony. Ayan, 3 lang kami noon, tapos medyo short hair pa ako doon eh. Ayan. So, ano nga ba yung mga pinag-uusapan dito sa Panya Talk? Unang-una, anything under the sun. Pwede, hindi lang tungkol sapatos, pwedeng, kunwari, chismis, kabit, ganyan, Z, okay ba yan? Pwede. Or anything under the sun. Pero syempre, if lumaki na tong podcast na to, try natin mag-invite ng mga personalities, diba? Ayan, no? Gusto mo ba yan, Z? May personalities tayong ma-invite? Opo, sir. Pwede. So, actually, mga idol, makikita nyo dito. Okay lang, since nandito pa si Amy. Amy, kaway ka saglit sa ano dito. Pasok ka sa frame, yan. Ayan, si Amy. Ayan. Si Amy, bago nating employee. So, meron pa rin tayong mga i-hire. So, lumalaki yung shop ngayon. Tapos, si Amy yung new hire natin. Kaso, pa-out na siya, kaya hindi na siya makakasali sa podcast natin. So, ayan, makikita nyo mga new faces kasama natin. Yung night shift natin, bukod sa bago na yung store hours natin, bago na yung mga tao. Actually, first time na makikita sila sa video sa Panya Talk. Siyempre, unahin na natin, ang pinakauna, katabi ko, Z-Dref. Ayan, Z-Dref, or ano ba gusto mong tawag nila sa'yo? Ayan. Z na lang po. Linaw na bang gusto ko sa'kin ka lang. Pagkat di ako sa'yo, wala ka nang pakialam. Si Z. Sobrang pagi mo! So, Z, okay lang itanong ko sa'yo, ano, Z, ilang taon ka na? Tapos, so far, kamusta naman yung, yung pagtatrabaho dito sa Panyapak? Ano po? 23 years. Cut! Ulit! Cut! Okay, ulit. Ayan. Okay, gagawin yan eh. Okay. Sige, go! 23 years old, sir. Tapos ano po, na-enjoy ko po yung trabaho dito kasi hilig ko talaga yung sneakers. Ay, solid. Tapos yung next naman na, kumbaga, actually, paano yung hire natin? Kasama ko naman sa kaliwa ko, all the way, parang flip-top na, nagmula sa may kawayan, tapos bigla pwede ba yung mag-freeze? Gagana, mag-freeze, ayan. So, sa kaliwa naman, real name niya, okay lang ba sabihin real name? Sarlene Ina Angeles, ayan. So, Iligin natin ang gabi na magkatabi, sabay sindi ng yosi sa tabi. ayan, pero ano yung nickname mo? At so far, kamusta naman yung work dito sa Panyapak? Call me Idoleng! Idoleng! Grabe! So, kamusta naman so far working dito sa Ilang months na kayo? Magsi 6 months na kami next month. Grabe, 6 months. Ang bilis, no? Parang kailan lang. Ayan, so kamusta? Ano ka ba? Sneakerhead ka ba talaga? Kumbaga, yung pagpasok mo dito, kamusta so far? Kamusta? So far, so good talaga. Pero nung nagsimula ako, wala talaga. Nabanggit ko yun sa'yo, di ba, sir? As in, parang zero knowledge talaga ako sa sneaker. Pero ngayon, Kaya na. Nambabarat na. So, ayan. So, si Leng, mga idol, share ko lang din. Nung na-hire siya dito, talagang kung pinarate ko yung sneaker knowledge niya around 3, ganon. 3 kasi, gusto niyang pumasok para for the business, syempre, matuto. Pero nakakatuwa kasi, mabilis siyang makapick up, tas willing to learn siya. Ngayon, kaya niya naman barat, nagbabayas. Grabe naman yun, no? Grabe, oh. Pero ang daya, no? Pag siya nagpo-post ng looking for sa groups, ang dami nag-offer. Lugi. So, next naman, mas napaaga lang ng ilang araw sa hire. Ang okay lang, full name din. And si Maverick Carl Yaman. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo magmamahal. So, Carl, de joke lang. Ano ba nickname mo? Ilang taon ka na? Tapos so far, kamusta naman work dito sa Panyapak? Nickname ko Carl, and okay naman yung... Carl daw. Ayan, Mab o Carl yan, kahit ano. Gusto niya pogi. Modulated yung Pwede pogi. modulated yung boses ah. Gusto niya pogi. Hanep!
Yung pagtatrabaho naman dito, okay, tas masaya, tas madaing natututunan kay Sir Pat, ayun. Kaya, pasok na kayo dito. So, totoo yan mga idol. Hiring tayo. Always hiring tayo. Send lang ng email nyo, yung resume nyo para pag kailangan namin, matik, papatawag namin kayo. Then, last but not the least, no? Paldo! Last but not the least. Ang may-ari ng buong Bulacan at BSU. Ayan. Actually, mga idol, sa mga nakakilala sa akin, or kilala ko personally, for sure kilala nyo na siya. Sa mga, nagsisimula sa Panyapak, way back, for sure kilala nyo na siya. Pero, papakilala natin siya. Name niya, Arjen De Guzman Manlapi. Tapos eto mga idol, yung Arjen niya. Kailangan mo na mag-freeze talk. Araw-araw sipag lang. Alam niyo mga idol, kasi si Arjen lugi. Siya yung editor kaya kaya niyang pagandahin yun i-edit niya. Yung Arjen niya, AR-JEN. Ayan, no? Binago niya yun, yung pangalan niya, nung second year high school kami. Dati magkadikit yun Ngayon, trivia lang. So, mga idol, siya yung videographer /editor /social media manager ng Panyapak. And, sige, before tayo pumunta sa kanya, mas maganda manggaling sa kanya. Ano ba yung nickname mo? And so far, kamusta naman dito sa Panyapak? Ang nickname ko, Arjen din. Arjen din yung... Di ba pogi? Oo. Si kay Mab na yan. Kay Mab na. Arjen din. Ha? Pare-pares nickname pala. Ano sabi mo? Para tayo Yun. nickname. Pare-pares pala. Yun. So, Arjen din ang nickname ko. Yun lang din. Tapos, okay naman dito. Siguro ang isa sana... Yes. Trumama agad. Biglang drama agad, Biglang drama agad. Siguro, siguro isa sa mga para sa akin okay or nagustuhan ko dito, yung working environment tsaka yung culture, parang ewan ko, parang goods kasama yung mga tao, mababait sila, madali mo lang makakasundo. Charge to Madali cash mo box lang to. Charge to cash box. Madali mo lang makakasundo. Kumbaga, kung gusto nyo, na pumasok dito, biglang mo, masaya kasama yung mga tao. Yan siguro. So, ilang taon ka na? I stopped counting at 25. So, 25 ka ngayon. 25 ako 25 plus. 25. Bahala na kayo. Kasi tumigil na ako mag-25. So, mga idol, bigyan ko lang din kayo ng background. I'd like to share this. Siyempre, sa inyo rin, baka di nyo to alam. Mga idol, kasi si Arjen, sa nakakilala sa amin, pinagkakamalan nga kaming bading dati. Kala kami magkakatuluyan, di na lang sila niniwala nung may pinakilala na kami mga jowa. Ayan. So kami ni Arjen, we started working with each other grade 6 pa lang. Ayan. Grade 6 pa lang, tapos mas tumibay yung relationship, yung pag-work sa isa't isa nung 4th year. Naalala mo yung pre nung naging SSC president ka. Ayan. Tapos kumbaga ako wala akong position sa SSC noon, pero kasabay ko umuwi yung principal pati yung SSC president. So from there on, mga idol, naging pangarap namin kumbaga mag-work with each other. So syempre nung natayo tong Panyapak, di pa namin afford na mag-work with each other kasi syempre may mga bills. Ngayon paldo na. Kahit wala, okay lang kahit di kaya ayan. So yan, for me, gusto ko lang sabihin sa podcast na to, it's been a dream, na pag-work sa isa't isa, mag-create ng vlogs. Kasi kung nanonood kayo sa Panyapak, hindi lang sa Patrick De Leon, nung pandemic, ayan, sa mga nanonood sa amin, yung mga 20 million viewers namin, gumawa pa kami ng podcast. Meron pa noon, ang nag-online podcast pa tayo, online nagsimula. Tapos may mga guest tayo na kinukuha, si naalala ko pa si Papa Tong, si Papa Minta, yung mga papa. Episode rin yun, parang 3 to 4 episodes din yata yun. Ako si Papa Tong, siya si Papa Minta. Papa Minta. Meron pa iba. Marami pa. Kami yan. So may podcast kami. Maraming episodes nun. Ang dami rin nating viewers nun at listeners kasi ginagawa natin nun yung board tayo nung mismo mga pandemic. Pandemic yun, 2020 Yan, ngayon nyo lang nalaman yun. Gumawa kami podcast nun.
we talk about anything under the sun. Mga love advice, gumagawa kami ng dati. Oo, seryoso yun. Yan. Kasama pa rin namin si Kuya Tano. Si Kuya Tano, ano yung nickname niya? Si Kapitang Ambo. Kaya si Kapitan Ambo. So, yan guys. So, yan. Sobrang tagal na nung background no? Oo. So, let's proceed to our main topic. Ano Yan. ba ang main topic? Ayan. Ano ba? Yan ang tanong. Ano ba? Kailangan ba i-ano to? Ano ba ang main Sa topic? susunod, gano'n? Oo. Gaganon ko ba yun? Sige, sige. Ang tanong, Ang tanong. ano ba ang main topic? Ang main topic natin mga idol is sneaker culture. Ano na ba nangyayari sa sneakers industry? Ayan, 'di ba? Kasi ito maganda mapag-usapan mga idol kasi ito personal siya sa akin kasi ito isa siya sa talagang main source of income ko. So, nakakalungkot na marami. Ewan ko, napapansin niyo ba Z, maraming quitting na resellers. Oo, sir, kasi mababa din yung market ngayon. Kayo ba kayo? Napapansin niyo 'yun? Kayo Madami kaming nakikita, sir, na ayun, bebenta sila ng mga dati nilang nire-resell din. Kasi parang di na nila na-sustain yung yung pagbebenta. Kumbaga, Hindi na naipitan kinaya. na sila. Naipitan na sila ng mga dati nilang inventory. Tapos, for quitting na sila. Tapos binabarat niyo. Ang tanong, bakit? Bakit nagkaganon? Kayo, So ano bang trend? Ano bang trend? From mataas ba siya na bumaba? O talagang up and down yan, up and down, up and down? Up and down. Kayo, ano ba yung, kasi maganda to, kasi medyo late sila pumasok sa sneaker reselling. Oo. Ako, hindi naman antigo, pero medyo matagal na. Pero maganda makuha ko yung, fresh kasi sa kanila, na bago pa lang si Z, I know na siya, matagal na siya sa sneaker industry. Mahilig, sneakerhead. Pero ngayon, pumasok lang siya recent sa sneaker reselling. Tapos, syempre, si Mabatleng, yan, fresh, kumbaga na opinion. Ano tingin nyo ba yung nangyayari? Ako, Ayan. ako, Ay, ikaw. kaya yung tanong ko, di ko alam, baka sabihin ng mga viewers natin, medyo walang sense yun. Kasi ako sa sticker reselling. Sticker. Hindi sa sneaker, kaya Ayan, sorry. sticker na. Background din pala mga idol. Si Arjen kasi hindi siya sneaker reseller. Ayan. Mostly siya sa sneaker reselling. Sticker reselling. Kaya, So ayan, kaya medyo, tayo. Actually, ito maganda mga idol. Kasi si Arjen, minimal yung sneaker Oo. reselling knowledge siya. So yung mga questions niya, genuine, no? Genuine talaga, Curious no? talaga. So kayo ba, ito, question ni Arjen, ano ba yung trend ngayon, Ngayon. Tapos syempre, ang sasabihin ko naman, ano yung trend dati? Paano siya nag-transition? Ano ba nakikita mo, Z, na trend ngayon ng sapatos? Pataas ba to? Pababa? Ganun. Or wala na? Patay na? Ganun. Pababa, sir, pero yung ibang yung iba pong pair tulad ng mga comfort shoes like Asics, medyo po siya ngayon, stable. Pero up and down po talaga market ng sneakers ngayon. Hindi siya Yun yung stable. napapansin. Yes po. Pero kayo ba? Sa akin kasi, sir, ang napansin ko kaya parang pababa siya kasi more on parang nagbebenta na yung mga consumer bumaba. Parang ayun, kaya mababa yung price. Naglalaban-laban na yung reseller. Kaya pababaan Okay. na kasi para makabenta din. Ayun. Ikaw ba, Leng? Ano napansin mo? Ako, depende kasi sir di ba ngayon parang meron nga parang sinasabi niya running era. So, usapan, comfort, ayan, yung mga sapatos na comfortable, syempre, yun yung mga pataas. Tapos, kunyari, meron namang mga basketball, mga liga era. Syempre, mga basketball shoes, pataas yung yung market niya. Tapos, wala nasa era ba? Nasa era for me, yung market ng mga sapatos. Ako naman. Ayan. Yun nga, tanong ko, pre. Yan nga, pre. Someone na hindi engaged sa sneaker reselling, ano yung napapansin mo sa mga sapatos ngayon? Ako ang napansin ko kung bakit, di ko alam, sabi ng iba parang nagbumababa, yung sneaker reselling, tingin ko naman yung sneaker culture, hindi siya namatay o hindi siya patay. Yung sneaker reselling siguro yung medyo bumaba or bumababa. Hindi ko rin sigurado, Yun lang, fearless forecast ko lang kumbaga, yan. someone na looking outside. Looking outside. Siguro ang dahilan para sa akin dahil sa technology. Oo, Medyo bago malayo to, yung sagot ko, bago no? to, bago to. Dahil sa technology. Ang talino Kasi ng sagot, dati, nakakatakot. kasi dati, parang 10 years ago, 15 years ago,
the only option people has is magpunta sa mga malls. Magpunta sa physical store para bumili ng sapatos. Ngayon kasi, pagbukas mo ng phone mo, meron ng Nike app, meron ng Adidas app, ang dami ng... May panyapak page. No, may panyapak page. Yeah. May mga ganun Oo, no? tama, May mga tama, ganun tama. So, yung mga tao na hindi masyadong alam na may mga stores pala na nagke-cater o nagtitinda ng ganito, ang magiging mentality nila, ba't ako bibili dyan? Meron naman na akong pwedeng bilan. Tapos, on my fingertips, cellphone ko, pagbukas ko, pwede na akong mag-select ng mga shoes doon. Tapos, makakasigurado pa ako na legit to. Kasi yun yung parang number one concern ng mga buyers kapag di sanay tumingin eh. Legit ba yan? Original ba yan? Authentic ba yan? So, bakit ako bibili sa mga reseller kung pwede naman na akong rumekta sa cellphone ko gamit yung mga Nike app, mga Adidas app. So, sa tingin ko, yun yung one reason. Kasi parang pwede ka nang rumekta dun sa gumagawa mismo eh. 'Di ba? Yun yung pananaw ko lang. Parang, kumbaga, hindi knowledgeable yung lahat pagdating sa pagbili ng authentic at legit na sapatos. Kaya, doon na ako pupunta sa sigurado ako. Tama. Kaya ngayon, yung iba, syempre, imbis na market mo na yon or possible customer mo na yon, lilipat na sila doon sa accessible sa Tama. app sa phone nila. Parang ganun. Siguro yun yung na-observe ko kung bakit. Tama, pwede. Di ko alam kung Tungkol sa ano technology. yan. Di ko alam viewers, no? Mga idol, kung may ano ba yun. Ito na, simula ng pagbabash sa akin. Oh, may sense ba yun? Ano? Hindi, actually, I agree. Tama rin naman. Kasi, something, maganda kasi perspective natin. Alam natin ano nangyayari sa loob. Pero someone from the outside, tama eh. Oo, Tama. Kasi siya parang, consumer eh. Siya yung end eh. Consumer's voice, kumbaga. So, sa akin naman, ito, opinion ko to, based sa tagal ko din sa pag-resell ng sapatos. For me kasi, mga idol, iba yung sneakerhead sa sneaker reseller. Yung perfect example ko na lagi sinasabi sa kanila, si Z, sneakerhead to. Kasi kunwari, may tanong ako, Z, yung Venice Beach na Kobe 8, bakit mahal siya dati? Kasi sir, US exclusive siya sa limited pair lang yung nilabas niya. Leng, pag tinanong kita, bakit mahal yung Venice Beach? Kunwari lang ngayon. Oo, walang tama, walang mali sa opinion mo lang. Kasi dahil sa may price na sinusunod dahil sa mga reseller. Yan na ang simula ng pagbabash sa'yo. Hindi. So, ayun mga idol, on the spot na questions ko sa kanila, hindi ko sila ni-ready doon. Nakikita mo na si Z, sneakerhead. Si Leng, sneaker reseller. Kasi siya based sa price, sa demand. Si Z, alam yung reason bakit mahal yung Venice, which is yung story behind the sapatos itself. Na dahil US exclusive siya, mahal siya, dahil, kunwari, suot pala ni Kobe to, ganyan, diba? Ito yung mga sapatos na suot pa ni Kobe. Kumbaga, yun yung definition of sneakerhead for me. So, yung sinasabi nila na yung sneaker culture daw is dying, for me, hindi. Mas tumitibay pa nga siya. Maraming nagiging sneakerhead pa dahil mas nagiging affordable yung mga sapatos. Pero yung mga sneaker reseller, yun yung nawawala. Kung makikita nyo mga idol, punta lang kayo sa mga Facebook groups, ang dami nagko-quit. Like, moving on, selling my collection, selling my inventory. So, for me, before, like, mga 2010s onward, napapahala tayo edad. 2010s 2010s backwards pa yun, ha? 2010s backwards pa. So, yung mga 2010s backward, marami kang makikita dyan na sneakerhead na nagbebenta sapatos and they're selling for the culture. Kumbaga, alam nila yung reason kung bakit mahal yung sapatos. Ngayon, tapos nung nag-transition to 2015s, 2020s, ganyan, marami nang pumapasok ng mga sneaker reseller. Isa ako doon sa mga pumasok nung panahon na yon. And nung time na yon, wala pang international market sa Pinas. So, dati wala pang legit check yan. Wala pang legit check. Kumbaga, mano-mano, pag may nag-post, paunahan kayo doon, di mo masasabi doon sa, kunwari, nagbebenta, ma'am, sir,
pwede pong hold muna, iraran ko sa app. Walang ganon. Ikaw mismo, aralin mo sa YouTube, aralin mo mano-mano yung mga sapatos. Ay, marang peke to. Pag dumating sa'yo, peke, talo ka na. Non-refundable na yun, mga ganon. So, nung time na yun, dun nag-boom yung sneaker reselling. Kasi, yung mga tao, nakita siya as opportunity to kumita. Ngayon na-transition na, 2020, pandemic, ang daming mga tao nawalan ng trabaho. So, parang bubble siya eh. Yun yung na-realize ko, na bubble siya. Sobrang dami gusto kumita ng pera. Naghanap ng way para kumita ng pera. Akin lang, mayabang ako. Nung 2020, isa yun, parang dun nang boom din yung TikTok. Nagturo ako paano mag-resell. So, ang daming nakakuha ng idea, ay, pwede palang kumita pera sa sneaker reselling. And hindi lang ako, marami ding mga TikToker na gumawa and mga sa ibang bansa, nakita nila, pwede palang kumita pera sa sapatos. So, ang nangyari, yung mga sneakerheads, yung mga may alam sapatos, umonte yung population kasi nga, pera eh. Yung time na yon, nag-dispose sila ng collection. Pero ang pumalit, mga sneaker reseller. Kaya tumibay lalo yung sneaker culture. Ang mga nangyari nun, yung supply na sa sneakerhead, napunta sa mga sneaker reseller. Tapos yung mga sneaker reseller, binenta yung sapatos sa mga collectors na kulang pa nung collection na yon. So, diba, ito yung mga collector na sneakerheads, meron silang collection. Kunwari, sabihin natin, Jordan 1 to 23. Si sneaker reseller, nakuha yung stock na yon. Nag-quit to eh. So, yung mga collector, naghahanap ng sapatos. Dumating yung point, 2021, 2022, paldo. Ang daming kumikita. Talagang booming yung sneaker reselling yan. Ngayon, lahat na may sapatos. Oo. Yung mga Jordans, hindi na siya exclusive. Parang mayat-mayat, may release eh. So, yung exclusivity ng Jordans, dati pag suot mo Jordan, ano sabi? Pag suot mo, mga panahon bata ka pa, Z, pag naka-Jordan ka, ano tawag sa'yo? Ganyan, ng mga tao. Mayabang. Mayabang. Mayaman, di ba? Ayan, so, ganon. Pero ngayon, pag naka-Jordan ka, normal na lang. Kasi madali nang makakuha. Accessible na siya. So, yung mga kumbaga, ngayon kaya marami nagko-quit. Kasi yung mga tao, yung mga sneaker resellers na pumasok noong 2020, hindi sila nila kaya mag-adapt. Yung hindi na sila nakapag-adapt sa transition ng running era, ng prices, yung dating presyo nila, hindi nila kayang ibaba. Which, yun yung pwede natin pag-usapan sa episode 2. Ayan. Episode 3, sorry. Yan. So, interested kayo mga idol, sa episode 3 naman, kung gusto nyong ganun topic, tuturo ko sa inyo. Kasi, ito lang, share ko lang Nung nagsimula ako sa TikTok, nagturo ako how to start your sneaker reselling business. Yung naiisip ko ngayon topic, how to sustain your sneaker reselling business. Kasi, eto mga idol, sobrang daling pumasok sa negosyo. Ang problema, paano siya masusustain. Ayan. So, kung gusto nyong topic yon mga idol, comment kayo. Ayan, comment kayo. So, sa susunod, ayan, Patalastas to, patalastas. Patalastas. Ayan mga idol, nagbabalik tayo. So ngayon, nagsalita ako, medyo matagal yan. Oo. Yan, kasi hindi sila nakapagsalita. Ngayon naman, baka may questions kayo. Ayan, kasi syempre, diba, shinare ko yung transition ng sneaker culture na sa mata ko. Ayun mga idol, kung bash nyo ako, wala akong pake. Pero kung yun yung sneakers culture in my eyes, opinions ko yun, kumbaga, na napagdaanan ko mismo. Kumbaga, syempre, kung may science behind that, hindi ko alam. Pero, kayo, may questions ba kayo sa, kumbaga, ano nangyari sa sneaker culture? Na, Ako. Ayan. Ang tanong ko. Ayan, parang tayo. Oo. Grabe, Sakto. parang inuhuli na tayo. Wish bus to, wish ba? Kaso hindi wish 101 point pa, wish ko lang. Ko lang. Ayan. So, ikaw, ano Ako, question ang mo, tanong pre? ko, kumbaga, sustainable ba? Sustainable naman. Yung Sneaker reselling. Yes or no? Tito Boy. Hindi, before ako sumagot, Oh. siguro maganda Sige, marinig sige, yung sige. opinions nila na since Sige, bagong pasok sila, ayan. Ang tanong ko kasi, kumbaga kung sustainable siya, o kung hindi man siya sustainable, ano yung difference ng... Kasi syempre, kaya ka papasok sa business para kumita, Tama. diba? Para maging source of income mo.
ano yung difference niya 5 years ago, 4 years ago, 10 years ago, or 3 years ago, kumpara ngayon. Kasi parang kung sustainable siya dati at sustainable pa rin siya ngayon, nagbago ba yung profit margin? Or parang gano'n, di ba? Kasi kung pareho lang naman silang sustainable, then and now, anong pinagkaiba? Ba't nag-quit yung iba? Ikaw, Z, tingin mo, sustainable ba ang sneaker resale? Ikaw lang opinion mo to, okay lang. Walang mali, walang tamang sagot. Tingin mo, sustainable ba pag si sneaker resale? Opo, sir. Kasi po dapat bago ako mag-resell, aralin mo muna yung in general about sa sapatos. Tas dapat nag-a-adapt ka din sa mga prices kasi hindi unstable nga siya, kaya doon ka mag-a-adapt sa market. Paano kung may mga nagtatanong na ako. Nagtatanong na po ako, mga idol, nagtatanong na po. Kumbaga siya yung siya yung boses nyo. Oo. Kasi genuine questions, mga curious questions yan. Yun. So, sabi kasi ni Easy, dapat daw nag-a-adapt ka sa mga prices. Paano kung nabili mo siya 6 months ago ng ganitong price? Tapos, bumaba na yung kung tumaas, maganda, no? Kasi, iaangat mo lang yung value niya. Okay sa'yo yun. Win-win, kumbaga. Paano kung bumaba yung particular price ng pair na yun? Ibababa mo ba? Paano kung lahat maging ganun na sa lahat ng mga inventory na meron ka, di ba? So, ibababa mo sila lahat. Di binibenta mo sila ng palugi. Yung iba, sir, pwede naman i-hold. Pero kadalasan, yun talaga yung binibenta ng yung mga palugi, yung mga kala nila tataas pero di pala. So, pambenta na yun. Sir. Pabenta ng market na, hindi na yung kung ano nila nabili. Cut loss na kumbaga. Po. Kayo, tingin nyo ba, sustainable pa yung sneaker reselling sa panahon ngayon? Sa akin, para sa akin, sustainable naman eh. Ano lang siya, ang pagre-resell parang depende rin kasi sa sipag mo eh. Tsaka ayun nga, sabi ni Sir Pat, need mo talaga mag-adapt. Ayun. Tas yung sa mga naman, yung parang mga na-hold ng matagal, ayun, dun papasok yung mga pag-offset, yung sa mga bago mong inventory. Yun, pagka dun ka panalo, di offset mo dun sa nalugi ka. Tas ayun, sustainable naman. Bawi-bawi lang din. Sipag lang. Ikaw, Leng, tingin mo, sustainable ba ang sneaker reselling? Now, and to the future, tingin mo lang. For me, depende siya sa tao na magi-start ng business, sa budget niya. Kasi, ito natutunan ko lang din dito kay Sir sa So, shop. yung budget pala. Budget naman for yan. me, Ano siya, budget. no? Kumbaga, pahabaan ng pisi. Oo. Kasi meron ka dapat, yun, nabanggit ni Z, yung pang-hold, dapat meron ka ding pair na pang-fast moving. Yun. Kasi sa hold, wala ka, sa mga gusto mo i-hold na pairs. Tsaka nasa sneaker knowledge din eh. Meron yung mga pero wala, hindi rin siya mahulaan talaga yung market na Hulaan mo talaga siya kung pababa o pataas. Yun yung mga pwede mo, yung mga gusto nyo i-hold. Pero dapat matuto ka din, kumbaga hindi ka magpo-focus sa isang sapatos. Marunong ka din mag-adapt, mag-aral ng sapatos na kunyari sa amin dito, yung mga dunks, yung mga fast-moving items sa amin. Yung mga pang-hold, kunyari yung yung mga Travis, ayan. Di ba may Travis na bagong release na bumaba? Meron din mga tumaas. Parang ayun. spaghetti pala Ayun. yun. Parang spaghetti pala. May mga pataas, tsaka may mga pababa. Tsaka hulaan mo siya. Dapat pala meron tayo dito classifier, tataas. Bababa. May ganun pala dapat. Ito, tataas. Bababa. May ganun pala. Pwede in the future, no? Diba? Bago tayo pumunta sa akin, no? Oo. Bye-bye muna tayo, Amy. Bye-bye, Amy! Bye, Amy! Thank you, bye-bye. Guys, kung gusto nyo makita si Amy sa next vlog natin, na Oo. podcast, comment kayo, Ayan. Kakanta siya. Kakanta siya. Tsaka like, Ingat, Ingat. Bye-bye. So, ayun, no? Ano, gusto mo ba? Hindi, ikaw yung nagtanong Oo, Ikaw yung oo. nagtanong. So, alam mo kanina, pre, napapangiti ako habang sumasagot sila. Oo. Alam mo bakit? Dahil. Unang-una kasi, buti sinabi nila sustainable. Kasi kung hindi, paalisin ko na tomato Kasi lugi negosyo natin Pag hindi na naisip nila hindi na sustainable. Bakit ka nandito? Mga pag hindi nakabenta, hindi naman sustainable dito. So, ayan, unang-una, napapangiti ako kasi syempre, agree sila na sustainable. Oo. So, it gives me more reason to give them commissions, mga ganyan. Tapos pangalawa naman, kasi nakakatuwa kasi nakita ko sila
nung bago pa lang sila. Relatively, bago pa sila compared sa mga ibang employees. Pero nakakatuwa na yung sagot nila is mga natutunan nila sa akin na naalala pala nila. So, kumbaga, nakakatuwa na na-adapt pala nila yon na bye-bye. Ayan. So, nakakatuwa lang sa akin kasi, alam mo yon yung pangarap ko before na ayoko kasi mag-hire lang ng tao na nakatambay lang, babantayan lang yung mga sapatos. Ano ba yan? Mga manok ba yan? Kailangan mong bantayan? Hindi. Diba? Gusto ko, yung sneaker. Sorry. Natawa ako. Dapat security. Security nakatayo lang. Gusto mo basta ipapandayan lang pala di ba? Ayan, diba? Ang akin kasi, ayoko naman yung parang staff sila mga Nike, diba? Yung Oo. parang yung mga Nike Park, ganyan, diba? Na naka-uniform, nakatayo lang, ganyan. Kumbaga, lahat sila may binibigyan ko ng pera, may freedom sila to buy outs para, syempre sila, pag mag-grind sila, lalaki din yung commission nila, parang gano'n. So, akin naman, yung answer ko doon, definitely sustainable siya. Yung lahat naman ng sinabi nila, tama yon. Just gusto ko lang i-add na, yung kailangan ko palang i-highlight is you have to learn to adapt. Yun yung pinaka-important sa sneaker reselling, adaptability na skills. Dapat meron kang ganong skills. Kasi kung kumukopya ka lang lagi, ang dami kasi yung sinabi ko sa inyo 2020, ang dami yan reseller international. Ang dami rin nila nag-quit. Kasi ngayon, mas humigpit na sa alias. Kumbaga yung dati, yung suede, kahit may onting molds, pwede. Ngayon, onting issue na negative na. Dati, ako nagsabi sa inyo, sa sobrang daming nagbebenta international, merong specific na delivery person na nagpipick up sa Bulacan for alias or Janyo or ibang bansa. DHL pa yung time. Ngayon, dahil onti na lang nagbebenta international or reseller, yung may hawak ng buong Metro Manila, pumupunta na siya hanggang Bulacan dulo para mag-pick up. Ibig sabihin, ganun ka-hirap na ngayon magbenta. So, paano ko sinasabi adaptability? Siguro, I'm sharing na ako ng trade secret na nalalaan, alam na nila. Tama si Z, yung question mo. Paano kung nakabili ka dati ng mahal? Wag mo na siya i-hold. Kasi definitely, sa panahon ngayon, no? Eto, medyo tip na to sa mga nanonood. Sa panahon ngayon, possible siya tumaas. Pero most likely, mas malaki yung chance niya bababa siya. Mas malaki yung chance nun. Dati kasi, bakit na-highlight yung hold, no? Meron kasi iba't ibang resellers. May mga reseller na hindi nagde-direct to consumer. May mga reseller na magba-bulk buy na mga akala nila or alam nilang tataas presyo. Bigyan ko example. Bibili ako ng Jordan 4 Breads. Kunwari lang ng 10,000 each, 100 piraso. Kung 100 piraso yun, 1 milyon. Tama ba yung math ko? Kung 10,000, 1 milyon yun. Pag tumaas yung Jordan 4 Breads to 15,000, yung 1 milyon niya, magkano na yun? 1.5. Yun yung market. Kung gusto niya mabilisan, benta niya ng 1.3. May mga ganong reseller. Nag-hold sila. Pag tumaas, panalo na sila 300,000, di ba? Ganon. Hindi sila actively. Mag-hold sila. Pag tumaas, benta. May mga ganong reseller. Pero ngayon kasi, ang hirap na ng ganon. Kailangan, sanay ka na mag-adapt na magbenta ka day to day. Na, kumbaga, end user na yung bebentahan mo. Kasi, kung ganon ka, nag-hold, kadalasan yung pair, tataas yan after a year or 2. Kung di malalim bulsa mo, bababa yan from 10K each, bebenta 8K. Pag tumaas yan, siguro baka crumbled na yung sapatos, di ba? Lugi ka na. Tumaas nga yung value, pasira naman na yung sapatos mo. So wala rin. Kaya yun yung, ako honestly, hard move siya sa akin or hard knowledge na inaral ko. Kasi dati, ayokong nagbebenta ng palugi. Yun yung second tip ko naman. Pwede kayo magbenta palugi, pero kailangan nyo matutunan yung art of offsetting. Yun yung tinuturo ko rin sa kanila. Na tingin ko na share ko na rin naman to. Pero kung hanggang ngayon, hindi ka pa rin sanay mag-offset, mga idol, lalo na kung reseller ka, may mali. Malulugi ka talaga sa negosyo. Ano ba yung offset? Kunwari, nakabili ka ng mahal dati. Ngayon, may jumakpat compare. Pwede mo i-offset. Benta mo ng palugi yun. Pero in reality, nabawi mo doon sa ibang sapatos. Kasi kung i-hold mo yan hanggang mamatay ka, baka hindi na tumaas yan Wala na, 'di ba? Ang isa ko pang gustong i-highlight sa inyo mga idol, yung lugi mo na 5,000 nag-invest ka ng 50,000. Kung ibenta mo na siya ng palugi ngayon, i-invest mo ulit sa mga sapatos na fast moving ngayon. Definitely bawi mo na yung lugi mong 5,000 2 araw Sa bilis ng bentahan ngayon sapatos. Yun yung sa akin. Kaya siya sustainable kasi
habang buhay, lahat ng tao kailangan ng sapatos. 'Di ba? Lahat ng tao. Parang ano yan eh, kapag basketball season, may kailangan ng basketball shoes. Di man natatapos yung mga paliga. Kaya ito rin yung gusto kong pinasok na negosyo. Hindi siya nauubusan. Kumbaga, wala tayong specific na industry na pinapasok. Kumbaga, kailangan mo ng connection na doktor, may customer tayong doktor. Kailangan mo connection na police, meron tayong customer na police. Lahat kasi ng tao, all walks of life, kailangan ng sapatos. Depende na lang kung ano inventory na meron ka. 'Di ba? So, lahat nabebentahan mo. So, then last na tip ko na lang para maging sustainable yung sneaker reselling is wag kang magpapadala sa hype. Yun sa akin. Honestly, yung yun yung natutunan ko naman tungkol sa ano naman to, sa crypto. Yung tinatawag na FOMO o fear of missing out. Mas maganda na miss out mo yon kaysa nag-invest ka tas talo. Pumasok ka dun sa may alam ka. Example is yung Labubu. Ayan, baka mabash ako dito sa Labubu. Oo. Ayan, sa Labubu. Mga Ang daming Labubu. kumikita ngayon sa Labubu, no? Patok yan, ang daming kumikita. Pero honestly, kami, as a team, tayong lahat, pati yung wife ko, napag-usapan namin na ayaw namin pumasok sa Labubu. Kasi unang-una, baka hype lang siya. Kung mali man tayo sa prediction na yon, mali ko yon. Hindi ako kumita sa Labubu. Pero what if mangyari yan tulad ng Samba, ng mga Toko 10, ganyan, mag-ipon tayo marami. Mga domo ko. Oh, man, domo ko, di ba? Tanda mo na. 10 years ago. Ay, na. 10 years ago. Iba yun ah. nakatumbas ng Hindi Labubu 10 years ago yun. Hindi lang mo 10 years ago yun. Grade 6 tayo to first year yun. Basta 25 lang. Basta 25 lang ako. So, yun lang sa akin na kasi pag nagpadala ka sa hype, what if mag-stock ka ng Labubu? Bigla, kunwari lang, magtayo ng Labubu outlet or ano tawag dun sa Pop Mart store dito sa Pinas. Ikaw, yung computation Dami mo, mo sa no? prices is shipping galing ibang bansa. Diba? Diba? Learn when to exit, kumbaga. Ngayon, hype yan, yung Labubu. Ayan, diba? Ayun, hindi ako nagsisisi na hindi ako kumita doon kasi may chance akong mag-invest sa Labubu early eh. Pero ako, hindi ako nanghinayang kasi naka-invest ako sa sapatos, di ba? Yun yung alam ko. So, kunwari pumasok tayo sa Labubu, tapos ang mahal pala ng bili natin, bigla nagkaroon ng Pop Mart dito sa Pinas. Nagmura bigla, no? Ipit ka, di ba? So, sa akin, for now, congrats sa mga nakapasok maaga sa Labubu. Pero, if ever magkaroon ng Pop Mart dito Crisis. sa Pinas. Ayan, di ba? Karoon ng crisis. Pero malay mo, maging sustainable din yung Labubu, like sneaker reselling. Maging necessity, di ba? Laging parang kailangan yan. Para pag pumasok ka sa school, wala kang Labubu, index ka. Ay, sorry. Kumbaga, kung dati, no ID, no entry. Ngayon, no Labubu, no entry. Ayan, di ba? So, yan, di naman ako hater ng Labubu, mga idol. Gusto ko lang i-highlight na dun sa scenario na yan, huwag kayo magpadala sa hype. Kasi baka pumapasok kayo, patapos na yung hype. Diba? Kasi hindi man forever hype yung mga sapatos. Kunwari, di ba? Yan, marami. Yun lang naman sa akin. So, that's it for that portion, no? Ayan, no? That was good. Let's quick commercial break. If nag-enjoy kayo, nag-enjoy kayo dito mga idol, sobrang ma-appreciate namin if you comment or if gusto nyo ng mga giveaways, di ba? Giveaways, why not? Gawa tayo giveaways for every podcast. Or kung meron kayo gustong makita na personality, try natin invite yan dito, di ba? Right. Yeah. Soon. Sino ba gusto mo mga personality ma-invite siya? Ay, napakaganda pa kasi yung necklace mo, yo. Grabe. Ay, yung necklace. diamante! Grabe. Ano ba nakasulat dyan? Grabe. First, Hagorn. grabe yan, oh. Ano yan nakasulat? Hagorn. Grabe. Yan, shameless plug na rin, grabe. Etong diamond, ayan, wag, yung mga tropa natin dyan, kapitbahay, wag niyong hold up to. Pero original yan, Original yan. Plug na rin natin. Saan ba makakuha ng ganyan? Yung Ferds na diamanting ganyan, no? Sa ano po, sa Facebook Exclusive by Ferds.
Tapos po sa IG, Ferds_design. Yeah, grabe! Shameless plug. Grabe, ano, shout out sa'yo. doon. Baka naman, no, may product Baka naman, placement product dyan, no. placement. Product placement Shout out, dyan. boss. Grabe, Ferds. Ray Malin. Ayan. Palawan po siya. Yung mga nare-remote to, oh, pwede natin i-display Oo, dyan, oh. para Ayan, oh, ayan, ah. So, ayan mga idol, kayo baka meron kayong last shoutout gustong i-promote. Ayan, shameless plug na natin. shameless Kasi plug. meron tayong how many viewers? Mga 2 viewers siguro manonood din ganito haba. Ayan. Hindi. Alam kong meron matik na siyam. Yun. Isa, Oo. dalawa, tatlo, apat. 4, 5. Si Tony, si Joshua, at saka si Toto, at saka si Amy. Ayan, siyam. 10 pala. Alam mo sino yung pang 10? Si Baby Lita Lednas. It's baby. Talent. Laging nanonood yun sa lahat ng podcast. Tsaka Siya lang yung... Sa lahat ng tita at ma'am, siya lang ang hindi tumatanda. Dahil. Siya si tita baby. Lita. 10 agad viewers Oo, na ito. 10 Ayan, agad. ah. Pero pre, speaking Ayan, of ah. 10 viewers, Ayan, ako ah. lagi ako naniniwala, no? Hanggat merong isa o dalawa na nagtitiwala at naniniwala sa'yo, magpatuloy ka lang. Quotable quotes Ay, from grabe. Arjen DG Manlapig. Yan. Ayan, grabe. Yun. May eyeball. Sarap. Sarap. So yun mga idol, if kayo nanonood, gusto nyo mag-guest dito, kahit wala kang kwentang tao, kahit di ka sikat, no? Welcome na welcome kayo, basta pwede kayo sa oras namin. Kasi dito mga idol, actually kung may nag-walk-in na customer, invite namin eh. Oo. Pero medyo late na kasi, so we don't know, no? So yan lang mga idol, this has been Patrick Arjen. Idol lang. Z. and on behalf of Tony, Joshua, Toto, and Amy, this is Panyapak staff and team. Yun lang guys. 1, 2, 3. Peace out!